Germs, good morning. Monday traffic na naman dito sa San Miguel Avenue sa may Ortigas. Grabe. Oras natin 7:24 pa lang ng umaga, pero wala, saksakan na ng traffic talaga. Kakatapos lang ulit natin maghatid kay Cheryl, my love. Medyo inagahan natin ng konti kasi meron tayong pupuntahan ngayong umaga. I-update natin yung lisensya natin sa LTO Binangonan dahil naglabas na yung LTO ng announcement na for April 2023 hanggang August 2023 na mga na-expired na lisensya last year ay pwede nang mag-avail or pwede nang magkaroon ng plastic card. So remember nung last year nagpa-renew tayo nung lisensya natin, which is yung ating non-professional driver's license, tapos pina-professional natin. Pero nung time na yon, August 2023, wala na talagang stock ng plastic card nung mga oras na yon. Walang available. So ang nakuha natin ay papel lang, papel na lisensya. So after ilang buwan, ano ba ngayon? April, May, June, July, August. So after 8 months, ayun, naglabas sila ng announcement na magkakaroon na tayo ng plastic card na lisensya. So ngayong umaga, doon na tayo dediretso sa LTO Binangonan. Inagahan na natin kasi madali lang naman siguro yun, hindi na tayo pipili ng pagkahaba-haba. Tapos di ba ngayon binago na yung pasok ng mga government offices tsaka government agency. So kagaya ng LTO, baka 7 to 4 na rin sila ngayon. Hindi ko sigurado, pero pupuntahan na rin natin. LTO Binangonan tayo, LTO Binangonan yung pinuntahan natin last year. So doon din tayo babalik. Kasi kung saan ka nag-renew, kung saan yung record ng renewal mo, doon mo rin kukunin yung iyong lisensya. Sa ngayon kasi wala pang 1 taon yung papel ko. Gutay-gutay na ito. Tingnan nyo itsura ng papel ko. Wala, hindi maiwasan kasi malambot yung papel. Tapos yung print natin hindi pa siya waterproof or hindi pa siya yung mga konting tulo lang ng tubig. Minsan, di ba? Kapag bumabiyahe tayo, umuulan, tapos nilalabas natin yung mga papeles natin during checkpoint. Ayun, hindi maiwasan na mabasa. Kaya ngayon nakakatuwa naman kasi kahit pa paano, di ba? Better late than never. Sabi nga ng iba, magkakaroon na rin tayo ng plastic card. So sa mga nag-renew dyan last year, from April 2023 to August 2023, available na or priority tayo na magkaroon ng plastic card. Pero yung iba, kagaya nung asawa nung ate ko, nag-renew rin siya Nag-renew siya this month, April 2024. Nakakuha na kaagad siya ng plastic card. Hindi ko alam kung saan, hindi ko alam kung paano, at hindi ko alam kung bakit. Siguro maraming sobra or maraming available dun sa pinag-renewhan niya ng lisensya niya. Pero sabi ko nga, priority yung mga na-expire or nag-renew last year, April 2023 to August 2023. Ngayon, beyond those months, siguro mag-aantay na lang ulit kayo ng announcement from LTO kung kailan kayo pwede pumunta or kung kailan kayo pwede magproseso ng inyong mga plastic card license. Pero sa tingin ko hindi naman na magtatagal yan kasi syempre di ba may production may production na ng plastic card. Okay na yung kontrata siguro, okay na yung mga legalities ng mga tawag nito, mga contractor ng mga ganyang bagay. Kaya konting tiis na lang, antay-antay na lang tayo ng konti. Magkakaroon din tayo ng mga cards para sa lisensya natin. Sa totoo lang, hassle kasi kapag papel yung lisensya mo. Ang hirap dukutin, ang hirap ipakita sa mga authority kapag mayroon checkpoint. Mahirap din basahin, sa totoo lang, kasi yung printer na ginamit sa mga papel na lisensya hindi rin ganun kataas yung quality, hindi rin ganun kaganda yung quality. Kasi yun nga, sa ink pa lang sablay na tayo. Ano lang siya yung tinatawag natin na dye ink lang siya. Ibig sabihin water based. Pag natuluan ng tubig yung pag natuluan ng tubig yung lisensya natin, talagang damage talaga yung print, hindi na natin mababasa. Sobrang init. Grabe init ngayon, Grabing init ngayon. Grabe dun sa shop, para kaming niluluto sa oven, pambira. Kung hindi nga kami magtutubig dun, baka mamatay na kami dun sa loob ng shop. Sobrang init. Ito, oras natin 7:33 pa lang ng umaga. Yung init masakit na. Masakit na sa balat. Grabe. Kaya yung mga natin dyan, mga oldies natin dyan sa bahay, mga bahay ninyo,
panatilihin yung umiinom ng tubig para hindi tayo mag-overheat. Sa totoo lang, yung init ngayon, especially dun sa shop namin, nakakahilo talaga. Ako kahapon habang nagagawa ako ng wiring, yung mga pine-prepare ko na harness, grabe, yung mata ko para ako naduduling na naghahalo na yung hilo tsaka antok ganun kainit ngayon. Lalo na yung mga kapatid natin sa kalsada na MC Taxi, naku po, ingat kayo, tubig lang para hindi tayo ma-dehydrate. Dahil talagang sobrang init ngayon. Iba ang init ngayon. Sa totoo lang, ngayon ko lang naranasan or ngayon ko lang narinig na nagsuspende yung DepEd ng klase dahil sa init. Before, ang dahilan ng suspension ng mga klase natin lagi yung ulan madalas ang dahilan ng suspension ng klase dito sa atin. Pero ngayon, init. Parang first time ko narinig yung yung ganung dahilan para isuspende yung klase. Pero sa totoo lang, sa uri ng classroom natin dito sa atin, talaga masusuffocate talaga mga bata. 2-3 ceiling fan sa isang classroom, tapos ang estudyante nasa 60. Wala, tepok talaga kayo, overheat talaga mga bata dyan. Grabe kasi ang init sa totoo lang. Buti yung mga classroom na di aircon, pwede siguro. Kaya lang kahit yung iba private school, naka-electric fan lang din. Anyway, nandito na tayo sa Floodway ulit. Diretsuhin na natin to hanggang LTO. Sana lang hindi tayo masita doon sa loob. Parado na lang kaya natin to sa labas. Lakarin na lang natin sa loob ng LTO para hindi na tayo masita. Meron kasi akong 4 na Oxlite, sobra ng 2, kaya baka masita tayo. Hindi na tayo magbablog sa loob ng LTO kasi baka bawal. Tsaka ayaw ko rin kasi mag-vlog sa loob Ang gagawin natin, punta tayo doon, tapos update ko na lang kayo kapag nakuha ko na yung lisensya natin. Kasi nahihirapan ako mag-vlog sa mga matataong lugar, hindi pa ako sanay masyado. Kaya ito, lang muna tayo, dito lang muna tayo. Basta tayo lang nakakarinig sa sarili natin, ayos na yan. Total naka-helmet tayo, okay lang mag-vlog. Sa shop nga, pag nagbablog ako, nahihiya talaga ako sobra. Kaya minsan minamadali ko na lang yung pagbablog natin sa shop para matapos na kaagad. Siya nga pala, hindi pa na-inform. 2 na yung shop namin Shop 1 tsaka Shop 2. JR Motoworks Shop 1 tsaka JR Motoworks Shop 2. Yun dito, wala pang karatula. Ayan, yung parang sisling na yan. Ayan yung shop natin. Tapos yung isa din dito sa unahan. Ang ganda na ng kalsada dito sa Floodway asphalted na lahat. Wala na yung lubak-lubak. Pero palagay ko na ito, dahil magtatag-ulan na, yari ka agad to. Tipak-tipak agad tong asphalto na to. Balik tayo dito sa LTO natin. Itong LTO na pupuntahan natin dito sa Binangonan, hindi siya satellite office ng LTO Ano to, parang extension. Kaya nilang magproseso ng mga kagaya ng ginawa natin. Palit address, palit information, tapos palit ng classification. So parang parang extension to. Hindi to kagaya ng mga satellite office sa mga mall na puro puro renewal lang. Tapos student, ayan. Student ba nagbibigay sa mga satellite? Hindi ko sure. Pero ganun yun. Sa mga satellite office sa mga mall, puro halos renewal lang. Kasi yun yung nandun sa system nila. Pero dito kasi sa LTO Binangonan, malawak yung coverage ng system nila, kaya nilang magproseso ng mga ganitong bagay. Madali lang puntahan tong LTO na to Madali lang to. Kung taga rito kayo sa Pasig, Taguig, Rizal, saan pa ba? Marikina, may LTO Marikina na Basta dito sa bandang east, kung magpaparenew kayo, kuha kayong bagong lisensya, ayan, madali lang pumunta dito sa LTO Binangonan. Paglagpas natin dito ng stoplight, bandang unahan lang nito, LTO na. Dire-diretso lang din. Kakaliwa tayo dito. Main road pa rin naman to. Kakaliwa lang tayo. Tapos makikita natin dito sa bandang kaliwa yung parang abandon na parang yung sarado na gasolinahan. Medyo matraffic dito. Paano kaya ito pa uwi? Eto, kaliwa lang tayo dito. Bahay-bahayan na to dito. Ang LTO dito nasa bandang kaliwa. Dito sa may saradong gasolinahan yung ano ba to? PTT gasoline station. Dito tayo pupunta. Ito yung LTO. Ito yung LTO na sinasabi ko sa inyo.
Dito na tayo magparada kasi baka masilip pa tayo. Natatakot ako eh, baka masilip yung motor natin eh. So ito yung LTO dito sa may Binangonan. Bali, ito yung office. Sarado pa pala. Sarado pa. So, di ko alam kung anong oras magbubukas talaga to. Kasi ang alam ko alas 7 open ang government. Hindi ko alam ba't sarado ba to. Anyway, pipila na lang tayo. Tapos kunin na natin yung kunin natin yung lisensya natin. Dito muna tayo sa information pupunta. Okay, so patayin ko muna tong GoPro natin para makuha na natin, makapasok na tayo. GoPro, stop recording. Germs, update tayo dito sa LTO Taytay. Naubos yung laman ng power bank ko eh. Sayang. Okay na, tapos na tayo dito. Papakita ko lang sa inyo. Wala pang 10 minutes na tapos na tayo dito. Nakuha na natin yung lisensya natin. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan yung lisensya natin. Nakuha ko na. 10 years na yung validity niyan. Kasi mabait tayo sa daan eh, wala tayong huli. Wala tayong demerit points. May point system kasi yung LTO pagdating sa pag-grant ng 10 years expiration tsaka 5 years expiration ng lisensya. So pag meron tayong demerit points na tinatawag dun sa portal natin, hindi tayo mag-grant ng 10 years validity ng lisensya. Okay, so ang nangyayari dito sa LTO, saglit lang, verification lang, check ng pangalan kung available na talaga yung lisensya natin, kung na-print na. Yun lang naman yung ginawa ng evaluator natin dito. So after less than 10 minutes, nakuha na natin kagad yung lisensya natin. Ganun lang kadali kapag kukuha kayo ng plastic card license ninyo dito sa LTO Binangonan. Alright, so ngayon balik na tayo sa shop natin. 8:05 na ng umaga. Medyo mahaba-haba pa oras natin kasi mga 9 AM mag-open na tayo ng shop eh. Ngayon sa mga gustong pumunta dito sa LTO Binangonan, search nyo na lang LTO Binangonan sa Google. Makikita nyo naman kagad yan. Hindi kayo maliligaw. Kagandahan kasi dito sa LTO Binangonan, malawak yung lugar nila. Malawak yung lugar, free parking, tapos maraming window, maraming nag-aasikaso sa mga kliyente, do sa mga aplikante. Maraming nag-aasikaso. Pag nagpaparenew kasi ako dati dito sa may LTO Capitol, sa may Pasig, nagbabayad pa ako ng parking dyan na 30. Tapos medyo katagalan din yung proseso dyan. Tapos mainit, walang aircon. Totoo. Dito kasi sa LTO Binangonan, pagdating mo dun sa may processing area na, aircon na siya, naka-aircon na yung lugar, naka-enclose na kasi siya eh. Pero dito sa may waiting area, syempre open, electric fan lang muna. Waiting area pa lang naman eh. Pero pagpasok mo sa loob, okay na. Medyo magiginhawahan na yung pakiramdam mo. Power bank ko, ba't nalobat na kaagad yun? Anyway, nakakompleto naman natin yung vlog natin ngayong umaga. Maya pwede tayo magpaalam sa mga germs natin dyan. Wala tayo masyadong vlog, wala tayo masyadong ganap sa buhay. Eto ngayon, napag-isipan ko lang na mag-vlog konti para ma-share ko sa inyo yung pagkuha ko ng lisensya or yung pagkuha ko ng plastic card natin. Eto, pa to last week pa to. Siguro mga Wednesday tumawag sa akin yung LTO.
na available na yung lisensya ko. Tapos alanganin yung oras na yun, di na pa pwede kunin. Tapos Thursday, Friday hindi ko rin nakuha kasi meron tayong mga schedule, meron tayong mga trabaho, meron tayong ginawa sa shop. Kaya ngayong Monday lang talaga, ngayong Monday ko lang nabigyan ng time na makuha yung lisensya ko. Gustong gusto ko na rin talagang kunin to kasi hassle talaga kapag papel yung lisensya mo. Baka mabasa pa yan ng tuluyan or talagang baka hindi mapakinabangan, hindi na mabasa. Kaya mahirap nang patagalin. Totoo lang, hindi tatagal ng 1 taon tong papel na to kapag lagi mong kinukuha-kuha, dinudukot-dukot, hindi talaga siya tatagal. Mapupunit at mapupunit siya kasi nakatupi nakatupi. Pag kukunin mo, mahila mo lang ng konti, wala na, wakwak na. Nahitok na ako. Paglagpas nitong stoplight, tapusin na natin yung vlog natin. Init na para mabilisan na rin natin yung takbo natin. Germs, dito na muna tayo magtatapos para sa araw na to, para sa vlog na to. Maraming salamat sa lahat ng mga germs natin dyan na sumusuporta sa atin everyday, sa mga customer natin sa shop, sa mga kliyente natin sa shop, sa mga nagpapa-schedule. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa walang sawang suporta, walang sawang pagtangkilik sa amin sa shop. Tayaan nyo, sa mga susunod na buwan siguro, kung sakasakali lang, magkakaroon na tayo ng mga additional services na gagawin sa shop natin. Okay, abang-abangan nyo lang yan. Mga maintenance natin, mga maintenance ng mga motor natin, abang-abangan nyo lang para mas marami tayong may offer sa inyo na services. Tapos yung mga pyesa natin, dadagdagan din natin yan. Mga genuine pa rin, mga pyesa ng makina. Kasi mag-uumpisa na rin tayong mag-transition sa paggawa ng makina. Although gumagawa naman na kami talaga ngayon, pero yung mga pyesa kasi wala pa kami. So tinatakbo pa namin sa ibang mga lugar, ibang shop. Kaya medyo natatagalan yung trabaho. Kaya as much as possible talaga pag nakakuha kami ng mga pyesa ng makina Honda tsaka Yamaha, makakapaggawa na rin tayo ng mas mabilis na trabaho dito sa shop natin. Tapos yung ating diagnostic tool, syempre importante yan para meron tayong guide sa pagkukumpuni ng mga motor ninyo, especially yung mga FI na motor. Kaya yung mga nag-aabang-abang dyan ng mga ibang services natin, malapit na tayo, malapit-lapit na tayo. Konting tiis na lang, makakapagbigay na rin tayo ng ibang serbisyo sa inyo. Abang-abang lang kayo. Tapos yung ibang mga plans natin sa shop, yung mga ibang services natin, ibang products natin na ititinda, matagal-tagal pa siguro. Pero syempre, unti-unti lang natin yung paglalagay ng mga pyesa natin, yung mga necessity ng mga motor ninyo, para hindi naman kayo mahirapan. Para kung sakasakali meron tayong matatakbo ang isang shop talaga na maaasahan ninyo pagdating sa pag-maintain ng motor ninyo. Mga pyesa na original, talagang genuine na mga pyesa, mga pyesang original, mapagkakatiwalaan yan. Yan yung may bibigay natin sa inyo pagdating ng araw. Subscribe lang kayo dito sa channel namin, JR Motoworks. Tapos follow nyo na rin yung aming Facebook page, JR Motoworks din. Ayan, makikita nyo sa screen ninyo, same logo lang yan, huwag kayong malilito. Marami kasing JR Motoworks na kapangalan. So kung hahanapin nyo yung namin, kung hahanapin nyo yung page namin tsaka YouTube namin, ayan, makikita nyo naman sa screen ninyo yung logo tsaka yung pangalan namin. Yan lang ang itatype ninyo sa cellphone ninyo para ma-direct kayo sa page namin tsaka sa YouTube namin. Okay? Maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa next video natin. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod na vlog natin. Okay? Ride safe sa lahat. Diyos mabalos. Ciao!